Natapos na po kahapon ang pre-trial conference at pagmamarka sa mga ebidensya para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi na umabot ang desisyon ng impeachment court sa hiling po ng prosecution kung bubuksan o hindi ang BIR box na naglalaman nga po ng tax records ni na VP Sara at ng mister na si Man Scarpio. Hindi rin ito namarkahan. Ayon sa prosecution, malaking bagay na mailabas ang tax record ni VP Sara kahit pa bago siya naging vice-presidente. Pero ang buwelta ng depensa, limitado lamang ang umano'y impeachable offense ni Duterte sa panahong siya ay vice president. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Yan nga po ang tinig ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa. Samantala, naniniwala po ang Coordinating Council of Private Education o Association o COCOPEA na dapat magkaroon ng masinsinang pag-uusap at koordinasyon ng mga magulang at pamunuan ng mga eskwelahan sa pagpapatupad po ng dagdag seguridad sa mga paaralan. Batid daw po ng grupo ang lumalakas na panawagan sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan at estudyante para mapigilang maulit ang nangyaring pamamaril o anumang insidente ng karahasan. Pero aminado po ang COCOPEA na hindi biro ang dagdag gasto sa pagdagdag ng security features gaya ng mga CCTV sa mga eskwelahan. Kahit sa mga private schools, mahalaga rin daw na balansehin ang proteksyon ng mga bata at ang pagtitiyak na hindi naman maaabuso ang kanilang privacy at iwas abala sa normal na takbo ng mga eskwelahan. So ang kasunod na issue diyan, Manong Ted, ay privacy. So talagang mahirap balansehin kasi pag naging sobrang stricto ka naman, it's also prone to, number one, abuse. Prone to mga complaints din of harassment, halimbawa. Hindi mo pwedeng gawin yan on a regular or usual basis. Ang standard po dyan is dapat merong talaga, una, reasonableness in the means employed. Hindi pwedeng tratuhin ng mga estudyante na parang kriminal lagi. Yan nga po ang tinig ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada. Samantala sa ating ulat panahon, napanatili po ng severe tropical storm Gardo ang lakas nito habang binabaybay ang karagatan sa Philippine Sea panorte. Huling namataan po ang bagyo 1,280 kilometers sa silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang hangin na aabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 115 kph. Ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto ang bagyong Gardo sa ating bansa. Gayunman, asahan pa rin daw ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil naman sa habagat. Patuloy pong makakaapekto ang trough o extension ng bagyong Mekala na dating bagyong Francisco na nasa labas na po ngayon ng bansa. Kasado na po sa linggo ang panibagong malawakang kilos protesta sa EDSA laban sa korupsyon. Inaasahang magsasama-sama ang ilang progresibong grupo at maging ang simbahan para sa panibagong trillion peso march sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Araw po yan ng linggo mga kapatid. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, tatawagin nila itong White Ribbon Movement March. Layunin po ng ilulunsad na kilos protesta na muling kalampagin ang pamahalaan na kumilos ayon po sa interes ng nakararami. Panawagan din muli ng mga sasali sa rally na mapanagot ang mga personalidad na sangkot sa katiwalian sa gobyerno. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.